Buinong maing buntag, maing odto, maing gabi sa tibok nga kalibutan sanglit kini ato broadcast. Malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet, live mo kamoron sa tibok kalibutan. Pinaagi sa Facebook o ang atong hisgutan karon ang atong Sabbath School lesson sa adlaw nga Huwebes o ang ulan sa atong adlaw nga Huwebes is why interpretation is important. Okay? So sakop ni siya igsuon sa kinatibuk-an nga atong pagatun-an nini nga si Manaha. So kining ingog why interpretation is important ato diskubrihon karon mga pinangga nga sa unsa nga paagi ngano nga importante kaayo ni nga mga puntuha. Pero sa di pa ta mo padayon sa unahan, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo magamputa. Daghan salamat o Dios sa imong pagiguban, daghan salamat sa imong gugma. Kami nag-ibitar sa imong balaang pulong nga ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo. Ilayo kami sa disgrasya, intention sa datang tao, kundili amo ang amo nga kalipay pinaagi kanimo. Salamat o Dios pagdumog sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, daghan salamat nga na mga pinangga, no? So, ang ato nga punto dinhi why interpretation is important. It is because mga pinangga mao ni ang talamdan sa tanang talamdan, basihanan sa tanang basihanan. Na dinhi ang pagtugkad sa kamaturan, dili ang tradisyon, dili unsa nga mga pamaagi. Na karon, ang ato nga teksto nga ginalantaw dinhi igsoon sa Nehemias kapitulo 8. Di na lato basahon igsoon ang kinatibuk-an sa gitawag nato Nehemias, apan ako lang gusto nga basahon kaning Nehemias 8:8. So kibali igsoon kanilang portion muhatag nato og kahayag. Gani nabasa man nato nitong mga niaging panahon. Naginude. Og ilang gibasa diha sa basahon, diha sa kasuguan sa Dios, sa matin-aw gayod. Og ilang gipasabot ang kahulugan mao nga sila nakasabot. So gibasa nya nasabtan nila o niya gipahibalog, gipasabot ang gitawag nato og kahulugan. So Bible alone. Now, dinhi sa atong leksyon igsoon, nganong ato ning hisgutan tungod kay naay pipila ka mga punto dinhi nga importante ang interpretation tungod kay ang atong gisgutan dinhi igsoon is salvation. Gani, kung imong tan-aw natong leksyon, before ko mo pasabot ana, nag-ingon diri, and we do not have other authoritative sources such as tradition, creeds, and teaching authority of the church to interpret the Bible for us. No? Ang Biblia na mag-igsoon. Nagyon din ini. The issue of interpretation of Scripture is vital to the theological and missiological health. Okay? Take note. Theological and missiological. Okay? Ang pulong sa Ginoo o ang pagwalis sa mayong balita. Naging din, without a correct interpretation of the Bible, there can be no unity of doctrine and teaching. So kung wala kuno'y sakto nga pagsabot, sakto nga interpretasyon sa Bible, wala kuno'y unity ang doktrina o teaching. Tinuod mag-igsoon. Ha? Tinuod yun kayo na siya. Mismo sa mga apostoles kaniadto, na mga portion igsuon nga maglali sila. Okay? Na mga portion nga, for example, si Pablo, Galatia 2:11, naging si Pablo, akong ginaong og naong si Pedro tungod kay siya usa ka badlungon. Sa unsa nga isyu? Sa isyu sa pagdeal sa mga tawo nga maupay pagdawat sa pulong sa Ginoo nga kini mga tawhana dili mga Hudiyo. Tungod kay naay mga apostoles igsoon nga kabalo sila sa saktong mensahe nga walay racial discrimination diha sa Dios. Walay babae, ni lalaki, ni olipon, ni Gresyanhon, kay kita usa diha kang Kristo. Kung maghisgot ta og salvation, di ba? Maghisgot tag salvation, usa kita diha kang Kristo. Sa unsa nga paagi nga kita mausa diha kang Kristo, nag-ingon ang Galacia kapitulo 3 bersikulo 29 nagyon siya direksyon. 27 sugod.
Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban usab og Kristo. Walay Hudiyo, ni Grisyanhon, ni Olipo, walay Olipo, ni gawas, walay lalaki, ni babae. Kay kamong tanan usa diha kang Kristo. Og kun kamo mga iyan ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham. Okay? So sa ato pa, ngano nga usa ka importante igsoon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo tungod kay there must be a unity. Hiniusa nga pagsabot sa Biblia og ang musabot ang Biblia. Ang magpasabot ang Biblia. Ang receiver mao ang tao. So, ang punto mo ni, ang atong leksyon nag-ingon, why interpretation is so important? Why? Because we want to know the will of God. Gusto kita mahibalo sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan og interpretation, pero be sure kana nga interpretation dili mo dala kanato sa pagbahin-bahin. Kung dili mo dala kanato sa panaghiusa. Nganuman, tungod kay ang Holy Spirit nagpagana sa tao nga writer ang tuyog tumong nga kita mahibalo sa unsang hinong paagi nga mag-away na mahinuon sa interpretasyon. Okay? So maunay dili maayo. Ingon nga remnant church, a prophetic church, a church nga gitudlo sa Revelation 12:17, dili dapat nga adunay daghan nga mga interpretasyon nga makahatag og pagduha-duha sa mga dili Adventista nga ang ilang gisudlan dili diay iya sa Ginoo kay lain-lain og interpretation. Mao nay rason igsuon nga kung pananglitan ang usa ka tawo naa sa gidahom-dahom nga interpretasyon og dili siya musadmitar sa interpretasyon sa church nga ang church nagmeeting yana, nga ang church nagtuon yana og nakapanaog og hukom ang church base sa tinun-an sa Biblia og ikaw musukwahi nini, mas maayo pa nga mubulag na lang gyud ka. Mo na nahitabo sa Reform Zone. Og mao sa nay mahitabo sa uban nga kung ipugos gid nila nga ang pato dili makaon og moingon sila nga nasayop ang atong organisasyon lahi na kana nga doktrina. Usa kana kailahanan nga ang inyong gisakupan usa ka opsyon. Take note, Igzon. Unsa may ilahanan sa usa ka opsyon, dili mo sunod sa unity sa church. Magpalain, kunuhay magpatawag og Seventh-day Adventist, pero nanasi kagalingong interpretasyon sa Biblia. Ang pangutana, nganong ang iyang interpretasyon dili mohaom sa ecclesiology, sa Biblia, sa iglesia. O niya, maghimo na hinong kasamok sulod sa simbahan. O niya, pangoreksyonan ang pastor nga nangasayop. O niya, ang nagkoreksyon o sara ka pastor. O niya, ang gikoreksyonan, tanan mission, tanan conference, tanan union, tanan division. Do you think nga kana siya mo'y sakto? O niya, sayop ang tibok organisasyon. Basi unyag nalingla ta igsoon. Basig nalingla ta. Kay dinhi man gud igsoon, why interpretation is so important? Tungod kay nagkinahanglan kita og guide. Og dili pwede nga ang imong interpretasyon o ang akong interpretasyon maoy matuman. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, normal sa usa ka church nga adunay struggle sa usa ka punto og nangagi kita niya na. The Seventh-day Adventist Church ga-struggle sa Minneapolis nga issue about sa salvation. Okay? Naa si Wagoner, naa si Jones, batok sa ubang mga leaders. Pero sa dihang nakahukom na ang church, musadmitar na kita. Labaw na. Kung miingon ta nga, ang pato dili makaon, o niya ang organisasyon, wa magtudlo ni ana, unsay but pasabot, ikaw mo'y correct. Sayop ang organisasyon.
Tigno tigson, pamalandunga ganyan yung ayo. Kay ako, nabalaka ko, kay sa pangutana, pastor, gabalik-balik na nga pangutana. Okay? Unya, kapila na ko gisulti sa inyo ha, nga kung nasayop man ko, gideklarar na ko, nga nagkaon ko og balot, nga kanang mga butanga, pwede na siya makaon, and yet walay disciplinary action kang Pastor Bacalares, kanong tungod kay watay doktrina. Unya, dito tamang maminaw sa usa lang katao. Pamalundang nga na kaigson. Duhar gud agyan na nagson. It's either you are in the church or you are outside the church. Or baka nagpatawag yapon tag Seventh-day Adventist, pero rahi na ang atong doktrina. Pamalandunga ginaigson. Kaya nga ni Magod, why interpretation is so important? Because we want to know or we want to understand the meaning. Mabitang gibasa nato ang Nehemias 8:8. Basaha, sabta, og ipasabot. Na kung adunay issue igsuon nga nahitabo, nga nakapaguliyang sa usa ka iglesia o sa tibok nga iglesia Adventista, ang General Conference magpatawag og sesyon aron usab diskasanta ni ana. Ang pagkaon sa balot, sugid lang ko kamo, sorry lang kayo, wa na ma-issue sa tibuok nga kalibutan. Na-issue lang na sa pipila ka butang dirhi sa Mindanao. O kung ang pangutana, nganong wala kuno desisyon sa conference, nganong himo magdesisyon nga ma-issue sa tibuok kalibutan? Di ba? Nganong ipamugos man gyud na ang una-una sa pipila lang katao, og ang tao nga naghimo sa mao nga punto dili na konektado sa Seventh-day Adventist, nganong ipamugos man gyud na nga wala man na ma-issue sa General Conference. O kung maulan ay hinungdan nga kining adunay pipila ka simbahan nga mabahin, and that's bad. Nabahin ta tungod sa usa ka ideya sa usa ka tao. Asa man diay nga atong loyalty? Di ba? Bible o sa church? Or loyalty nato naara sa usa ka tao? Think it through. Okay? Now, sa mga apostoles nahitabo gihapon na. Okay? Nahitabo gihapon na. Una, sa di sa tas apostoles, sa ubang mga kaigsunan santang nagbasa sila sa balasahon ni Apostol Pablo. Nga matod pa dinhi sa unang Pedro. Unang Pedro man na, 3:15, ikaduhang Pedro. Atong tanaw ni Gzon. Okay? Ikaduhang Pedro, 3:15. Okay? 3:15 nagingon. Ngadto 16. Og isipan ninyong kining gitawag kaluwasan ang pagkamainantuson sa Ginoo. Diretso tas okay. Sa ingon usab ni ana ang atong hinigugma igsuon nga si Pablo. Nagsulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. 16. Nga nagsulti mahitungod ni ini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat. Nga sa maong mga sulat, aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuis sa walay alamag og sa mga mabalhyunon og kinaiya ingon sa ginabuhat usab sa niila sa ubang kasulatan. Okay? So, naay mga punto sa gisulat ni Pablo nga lisod kuno sabton alang sa mga taong di kabalo mo sabot, ginatuis sa mga walay alamag. Ug maunay bantayan nato igsoon. Sulod sa church. Ha? Sulod sa church. Tungod kay posible ang magdala og magtuis. Okay? Ato rang kauban sulod sa simbahan. Og tungod kay naamantay relasyon sa iyaha. Kay nagpaminaw ta sa iyaha, so atong ginahuna mauna na standardi sa Seventh-day Adventist. Okay? Take note. Nakaroon. Nahitabo basad na sa mga apostoles? Yes! Buhat Kapitulo 15 igsoon atong tanawon. Buhat Kapitulo 15. Okay? Basahan na to ha. Buhat 15, 1 og 2 nag-ingon. Basahan na to. Nag-ingon diri. Apan dihay mga tao nga nahilugsong gikan sa Hudiya nga nagpanudlo nga nag-ingon sa mga kaigsunan, gawas kong isircumcise kamo, sumala sa batasan ni Moses, dili kamo arang maluwas.
So naghisgot tani gigsuon, ang isyu nga gisgutan dinhi mauna ang gitawag na tuog salvation. Ha? Unya nagingon sa Dios og sa diha nga tali kanila og kang Pablo og Bernabe nahibalo ang usa ka dili yutayng panagbangi. Take note, dili yutayng panagbangi, meaning dako nga panagbangi. So kay dako man nga panagbangi, nagkinahanglan sa attention sa Council of Jerusalem, gisgutan sa Book of Acts. Og ang Council of Jerusalem igsoon, ang equivalent na sa atong kapanahonan, General Conference. So kung naay mo hangyo, nga unsa magyuning pato, kung wa na issue dito sa General Conference, tungod kay na-issue na, diri lamang. Wa ma-issue sa tibuok nga kalibutan. Og na ay stand ang church daan nga pwede na makaon. Og wa tay gidisiplina sukad nga nangaon og pato o balot, wala sukad. Okay? Now, ingan egzon, ang punto magudilhi nagingon, without correct interpretation of the Bible, there can be gitawag nato og unity of doctrine and teaching, and thus no unity of the church and mission. So kung walay hiniusa sa correct interpretation sa Bible egzoon, okay? Ang mahitabo, walay unity sa church og mission. Okay? Now, example, aduna gay issue sa church egzoon nga nakahimo nga uting kay sa tibok kalibutan, madala na sa lamisa sa General Conference Council. Tapos madiskasan o kumakitaan nga adunay kaimportante dalon dasad na sa lamisa sa panahon sa General Conference in session. So ginlang ko kamo, kanang balot, kanang pato, dugay na nga isyu. Og walay nagtuga-tuga na dalon sa General Conference kay kanha katawan kas mga tao nga ubos ang imong theology. Ha? Wala ba mo nangutana igsoon kung kana nga isyu bugat pagyug kayo na nga isyu nganong wa madalas General Conference? Mas nadala pa sa General Conference ang ordination of women. Tungod kay naara sa Mindanao na gunahuna nga bugat na nga isyo, pero wa na sa mga utok sa atong mga pangulo, sa atong mga theologian, nga pila na ka-doctorate ang natapos. Nagtuulogar ta nga nazayop ang Mountain View College o kitaray sakto. Nagtuulogar ta nga nasayop ang SPAC o kitaray sakto. O nagtuo ta nga nasayop ang SIPAC o kitaray sakto, og nasayop ang EUP o kitaray sakto, og nasayop ang IAS kay kitaray sakto, og nasayop ang Andrews University kay kitaray sakto, og nasayop ang tanang 13 division kay kitaray sakto, og nasayop ang tanang union kay kitaray sakto, og nasayop ang tanang mission conference kay kitaray sakto, kay ang pato degen ipagaon. Wala ko nang nasaba igsoon, nagpahayag lang. Kay there must be a unity sa scripture. Kung di ka musunod sa church, dayag lang nga dili ka kauban sa church. Take note, mga brethren, kung aninyong church nagubot tungod na an issue, there's something wrong. Kinahanglan ang church board mag-aksyon niya na kung makapagubot sa church. Pero kung di makapagubot, gamita ang gugma aron usab madil ka na nga issue. Love. Now, ingani mga pinangga, giun sa magsulbad ang isyu sa salvation. Nga adunay grupo nga mga Hudiyo na kumberter sa mga Christian. Nga matod pa, dili ka maluwas kung dili ka magpatuli. Gidala nila sa General Conference, which is the equivalent is Council of Jerusalem. And they discussed, giutingkay nilang Biblia, sama sa gihimo sa General Conference in Session sa panahon sa Minneapolis, sa diyang gitakol nila ang issue sa buha, sa gitawag na tog
law and Galatian, law and Romans, o unsay relasyon sa kaluwasan, o ilang nakaplagan sa sigin lang tuon based on the Bible, nga diha lamang kan Jesus Christ. Mo to nga adunay shift sa pagsabot, pag-change sa pagsabot, nga ang sugo makaluwas, ngadto sa kaluwasan, diha lamang kang Kristo. So imo nakita unsa ang church. Ang issue sa ordination of women, nabahin. Ang North America, baga sa North America nga naglaban nga ordinahan ang babae. Adunay pipila sa Europe nga naglaban ordinahan ang babae. While usab sa di pwede ordinahan ang babae didto sa gospel minister ang nahitabo bahin sa Africa, pero baga ang dili pwede. Unya ang tibuok nga kalibutan in General Conference issue nakadesisyon nga dili pwede ordinahan ang babae based sa scripture. Ingani magud mga pinangga. Pag naaga ni issue nga makapagubot, rest assured, kung maapektuhan ang whole church sa tibuok kalibutan, madala na sa General Conference. Pero kung adunay issue nga di matandog ang tibuok kalibutan, naara na sa lokal. Kung ang local adunay Biblical Research Institute, dito na hisgutan. Sa conference namo nga gipasukan pasakupan igsoon, sa North Central Mindanao Conference aduna mi organized nga Biblical Research igsoon. Okay? So imo makita ing ana. Kay ganuan, gusto sa atong church nga gitawag nato igsoon why interpretation is so important. It is because we have to protect, espesyal sa issue sa ordination of women, tulo ka bug-at nga doktrina ang giprotektahan sa church. O kana nga church igsoon, kana siya nga doktrina, the doctrine of the scripture. Naaba sa Biblia nga ordinahan ang babay sa pagkaministro. O ang gibalo sa pikas, cultural maguna. Busa di mabasa sa Biblia, ma-pressure ba ang Diyos sa culture? Nganong dito sa wilderness, wa may pressure sa culture dito. Kaya nakagawas na sila sa Ehipto. Ngano wa mag-introduce ang ordination of women? Sa dihang ang apostoles, milakaw na dito sa Asia Minor o paborable nila kay ang uban dito nga mga nasod na sila'y mga priestess, di lang mga Christian. Pero nganong wala may ordination of women? O sa diha nga diskasan sa General Conference in Session, tulok ka mga doktrina ang protektahan. Number 1, doctrine of the church. Number 2, doctrine of the scripture. Number 3, doctrine of the unity of the body of Christ. Doctrine of the church, that is ecclesiology. Kinahanglan adunay unity. O ya, doctrine of the scripture, kinahanglan ang imong gipresent muslusot sa Biblia, dili lang usa ka bersyon ang gisaligan og maayong balita ra ang gisaligan. Basahak mo no sa tanang mga Biblia nga version, naa ba ng word nga pato? O naa ba ng word nga gitawag nga tuogdak? Wala. It's a matter of interpretation. So mauni nga, we have to protect the doctrine of the unity of the body of Christ. Kung adunay tambag gikan sa church, ayaw na nahilabti kay makapadivide na sa mga tao. Kung imong hilabtan, usa ka ka-instrumento sa pag-divide sa mga kaigsuonan sa body of Christ. Dili na siya tiaw igsoon. Kung mabungkag ang kaigsuonan, dili na tiawa. Hinon, wa mo na makabubungkag tandog sa tibuok kalibutan. Doon na lay pipila. Okay? Now, mo bitaw igsoon, the Bible is the standard of doctrine and practice. Okay? So, kinahanglan nga mubalik ta sa Biblia. Lisod sad nga ikaw ray na kita ray nag-inusara ana nga doktrina. Nganong wala may kuyog kanato ang tanang mission o conference. Questionably na. Dugay na nato nang gi-issue nga dili kuno makaon ang pato, pero nganong walay gigamit ang Ginoo. Pila ka mga pastors o ordained pastor sa tibuok Mindanao. Nganong walay usa nga mibarog o miingon,
tama ang giwali, kadili makaon ang pato, nganong walay usa. Dagang ka, Bisayas, maugi hapon, nganong walay nangugat. Kay once prinsipyo gani igsuon, di man ta mahadlok ang nagmawad ang tagtrabaho, kay prinsipyo man na, ang Ginoo may magpakaon nato. Pero mismo na gani ang gawali gaduha-duha, mao na ni problema. So mao na igsoon, ang naging diri, we want to know, okay? Or we want to understand the meaning. So naatay church. Sunod igsoon, nganong why interpretation is so important? It is vital to the theological and missiological health of the church. Vital na igsoon. Mao na nga kinahanglan na atay sakto nga dalan sa pag-interpretar. Mao man gani sa ato church igsoon na ay gitawag nato og non-negotiable ug na ay gitawag nato og negotiable. 28 fundamental beliefs that is non-negotiable. Okay? 144,000 that is negotiable. O ang ubang theologian nag-ingon ana, that is progressive. So ang atong church wala maghatag ana og stand kung kinsa ng 144,000 kay naay pipila ka stand ana, ang uban miingon ang 144,000 lahi sa great multitude. Ang uban usab miingon ang 144,000 part sa great multitude. Ang uban miingon sab nga ang 144,000 mauna na ang great multitude. Naatay gitawag og gray area. Non-negotiable, negotiable, gray area. Kaya musugot tag madilig zon na ay mga part din is Biblia, progressive theology. Example ana progressive theology sa panahon ni Daniel. Ningon si Daniel, ingon ang Dios, ingon ang manulunda, Daniel, takpi una ng basahon. Kay alang kana sa katapusang mga adlaw, ang mga tao modagan ngadto nganhi og ang kaalam mouswag. Unsa ingon niya? Takpi una. Kay nganong dili man para sa ilang panahon, para man sa unahan. So therefore it is progressive theology. So ang importante igsoon nga dili mabahin ang church. If we have a message to the world but confused ta about sa meaning o sa mensahe igsoon, dako kinang problema. Kaya nga naman, wala pa maganita mas mahusay sa mao nga meaning, munya moadto na hinundayon tas gawas. So nga na igsoon. So importante kayo igsoon ang gitawag nato og why interpretation is so important. Sa papagkakaroon igsoon is healthy ang dagan sa Seventh-day Adventist. Ngay mga ginagmay nga mga freedom o gitawag nila og theological freedom. Kaya ang ubang eskwelahan igsoon na theological freedom. Maghimo gani ka igsoon og thesis o unsa nga mga pamaagi igsoon pasagdan kas maestro unsa imong tipiko. Pero sa panahon na gani nga imo na nang isubmitar ang imong libro nga gisulat na ay panel, be sure nga diin makalusot ka sa mga cross-examination, sa mga pangutana sa panelist. Aron usab madipindahan nimo ang imong libro nga gibuhat aron ma-full-fledged ka nga doktor. Na theological freedom. Inside rasa na siya sa gitawag school. Ayaw dala sa gawas. Mabitaw nga ingani igsoon, sunod ta sa atong organisasyon. Subay ta sa atong organisasyon. Lisod kundi ta musubay sa atong organisasyon. Kundi ta musubay o di ta ka pailalom sa mga pamaagi sa organisasyon. O dili kang magmalipayon sulod sa organisasyon. You are free nga maghimo kag imong kagalingong organisasyon. Ayaw ipugos ang gusto nimo nga mahitabo para sa organisasyon. Kay kung ikaw tugutan igsuon, pila ka mga tao ang musunod, parihan nimo og utok. Unsay mahitabo sa atong church. Mamagyan na church na ay mga committee to discuss, na ay mga theological forum
to discuss. O ayaw pagunahon ang anong ingana na siya tungod kay kaniadto panahon sa mga apostoles, panahon ni Apostol Pablo, gamiting sila og ang example na ang Council of Jerusalem. Ingana lang igsoon. Magmensahe ta. Do not preach your doubt. Ayaw iwali ang imong mga pagduaduha. Samot na ayaw pagwali og makapabahin sa Seventh-day Adventist. Unsa may imong intention nganong mapabahin manimo ang Seventh-day Adventist? Lahi ang imong intention? Kwaon nimo mga tawo duol nimo? Ingana igsoon. Ang ato lang igsoon mo ni kanina church. Gubanan sa Ginoo hantod sa katapon sa panahonan. Unsa gingon sa Mateo 28:19-20? Panglakaw mo sa tibok nga kalibutan. Himo ang tinun-an, bautismuhi sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug Espiritu, ug ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Natapos na ang panahon aron bulagan sa Ginoo ang iglesia ngayong gitukod. Natapos na ba ang panahon aron moingon kita nga ang iglesia gibiyaan na? Natapos na ba ang panahon aron magbuot na ta sa atong kagalingon? Remember, sakop kita sa ginabag-an. Ang ako lang hangyo mo ni, do not preach sa usa ka butang nga makapadivide sa atong organisasyon. Kay kaluwasan ba ni atong gisgutan. Okay? So, bueno mga pinangga, no? Salamat kayo sa inyong pagkuyog. Gani, mismo sa John chapter 5, verse 39, adunay gipahayag dinhi ang balahaan nga kasulatan atong basahon. John chapter 5, verse 39, nagingon diri. Akong basahon. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi ni ini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Unsa? Nagasusi mos bala ang kasulatan kay pinaagi ni ini makakaplag mo sa kinabuhing dayon. Ug unsa man na, ug kinsa man na. Das 24 nagyon. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang magapatalinghog sa akong pulong og magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon, siya dili pagahukman hinunua, mabalhin na siya gikan sa mga kamatayon ngadto sa kinabuhi. Iso ni ngani, kung naay butang nga atong gi-question, dungagan nato ang pagluhod sa atong tuhod. Dili nato dungagan ang pagpangatake sa atong mga leader. Dili nato dungagan pagpangatake kini nga church. Dili ninyo kontra ang Seventh-day Adventist Church. Dili ninyo kontra ang mga leaders. Ang atong kontra igsuon ang yawa. O before mabalik si Kristo, ipahibalo nato nga adunay maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Kidili kay atakihon nato ang Seventh-day Adventist nga wa na magsunod kay nagkaon og pato, nga nagkaon og balot. Do you think malipay ang Holy Spirit? Balik ta. Balik ta sa Biblia. Di na to iwali ang atong mga pagduaduha. Balik ta sa atong organisasyon. Kung nalayo man ta sa atong organisasyon, balik ta. Kung nalayo man ta sa atong pangapangulo, paduol ta. Kay sugin lang ko kamo sa prangka nga pulong, kung duol ka kang Kristo, duol ka sa mga kaigsuonan. Kung layo ka kang Kristo, layo ka sa kaigsuonan. Kung duol ka kang Kristo, duol ka sa imong mga pangulo. Kung layo ka sa imong mga pangulo, damur nga layo ka sa kang Kristo. Kay nag-ingon si Kristo, kamu mahimo nakong mga tinun-an kung kamu maghigugmaay sa isag-isa. Asa ang gugma kung atakihon nimo ang church. Asa ang gugma kung mabiya ta sa atong loyalty sa atong church o kang Jesus Christ. Bueno mga pinangga, salamat sa inyong pagpaminaw. O atong tanaw dinhi kung kinsay naa dinhi sa ato nga Facebook. Okay,
Na dinhi igsoon si Jimmy Alcisto, may gabi nimo dia Jim. Na dinhi si Ruby Flor Baguio Kiliano, okay? Nausab dinhi si Juicer Narzabal. Na dinhi si Jurilin Albarico. Na dinhi si Bertudaso Kahoy Maricel Tibor. Na dinhi si Sara Labadan. Na dinhi ang ako nga right hand dinhi sa technician si Chester Kent Bacalaris. Na dinhi si Karen Voicer. Na dinhi si Ruselier El Sotin. Na dinhi si Jubars Sir sa PNP. Na dinhi si Lisundra Paul. Na dinhi ang station ako si Faye Bacalaris. Na dinhi si Kenneth Olyurin. Na dinhi si Brother Danny Carmino Garcia. May gabi ni mo dia engineer, no? Na dinhi si Maribet Tabuklaon. Na dinhi si Riniel Dalandaw Lagata. Pastor Lagata, dini dapit na assign, dini dapit sa Claveria, Balingasag, basta na ada dapit na dini si Vern Franco, na abay Church Manual nga Bisaya version, Pastor. Igsoon, sorry, wala gyud tay Cebuan nga Church Manual. Okay? O dugay na namo sad na siya gi-request og gihandom. Tungod kay ang atong PPH igsoon daghan kay project sa i-print sa writings ni Ellen White. Unya nagkinahanlan igsuon nga kining Cebuan nga copies pinakaubos kung mag-print ka ana pinang 5,000 copies. Alkansi ang atong printing press nga mo print lang tag pipila. Unya gi-prepare ang taas kay nga preparation. So igsuon unya pagahuman pipila ka tuig, 5 ka tuig mag-usab na sad. Kay naa may revision usahay panahon sa General Conference in session. Na din si Jacobo Libarnes, si Brad James, Brother Jacobo, may gabi kanimo. Na din si Bern Franco na abay okay mo ni siya. Ricardo Nakwa, Belinda Alsa Amarga, si Jubal Lasarte, ug matod pa ni Vern Franco pakigreet ko sa mga Tomas family ug Morales family diha sa Ziliubia, Agusan del Sur, ug sa mga Etiopo family ug Franco family sa Zamboanga. Na din si Noy Mintabol Mahait, na din si Alan Ronald Iyog, may gabi ni Mulan, no? Mo ni siya ang naa dati sa Lasdak sa Amerika. I don't know kung asa ni siya kay sige man siya lakaw sa nagalilaing nasod tungod kay naa may mga trabaho usab nga ginaatiman kay usay makita na ko sa Facebook dito na sad sa Pikas nasod. May gabi ni mo Brad Alan. Nasa din si Lonito Beniga. Na din si Mike Arellano. Brother Mike, may gabi ni mo diha ang ato nga saligando din sa Hope Channel kung adunay mga troubleshooting, iyan ang i-troubleshoot, no? Usa ni siya sa opisyales sa ato nga church din siligan. Si Milan Ingano, si Kindi G, na din si Juliano Kihamko sa Japan, si Milet Igaw Mabasa, na din si Christopher Turigu sa Baay, na din si Rica Boy Francisco Munoz. Okay? So, nausab din si atong mga igsoon, si Jurilin Albarico, nasa din si Haim Tiokeram, si Ginia Nagak, si Peter Quaterno Tusio, si Karen Voicer, si Milito Dagatan, si Prince Paris, si Sara Labadan, no? Si Rosmi Paluma. Okay, ako igsoon ikuan lang ni siya i-share aron usad ma-bless ang uban. O niya ugma naagapon tayo lamdag pero i-summarize nato ang tanan natong gisgutan sa tibuok nga leksyon. Okay? So wala naman tayo ko'y na-miss sa pagbasa mga pinangga. So daghang salamat kayo sa inyong pagsunod. Uy, naigingon si kuan ninyo si Prince Paris. Pastor, maayong gabi. Pwede pa ka-explain unsa ang message sa basahon nga gipatakpan ni Daniel. Salamat. Okay, ingan igsoon. Ang context sa chapter 12 nga diinto adito mabasa sa verse 4 nga Daniel takpi una ang basahon kay alang kanas katapusang mga adlaw ang mga tawo mudagan ngadto nganhi ug ang kaalam muswag. Ang context ana igsoon na sa verse 7, verse 8, verse 9, verse 10, verse 11. Pero ang pinakasentro diha igsuon ang
labi na aning gitawag nato igsuon og mga mananap og kining 2,300 days nga nakita na Daniel nga giingnan siya ni Angel Gabriel nga halang na sa katapusang mga adlaw. Okay? So kibali totally ang book yun ng Daniel. Gawas atong uban nga nasabta ni Daniel nga human kang Nebukadnezar na mo sunod nga hari. Unya by history na dayon Medo Persia, Grecia na. Gawas ana nga mga puntuha na asay mga nangasabtan ug na asay wala niya masabti ug wala mapadayag sa iya. So mao na igsoon kung imong basahon ang atong ang mga niagi nga mga leksyon, daghang kag mga po diha nga mga punto. Okay? Ricky Boy Francisco Munoz watching from Qatar. God bless you, Pastor. Si Christopher Turigusa, ako naman yung nabasa pagbalik zon. Bueno, wala naman hinuon na tayo makuan din daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Napupos naman ang atong panahon. So, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, magamputa. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Dagan salamat sa tanang butang nga kaalam nga imong gipahulab sa imong mga katawan. Amo ni gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ namin. Okay, kini nga programa Igsoon sponsored and ang ato executive producer nini si Sir G. Salcedo. Ang Ginoo magpanalangin kanato rong gabi na.